ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9 sa isa. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulot muli sa mga signatories. Pinaka-purpose na naging para sa operation natin. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan na nila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo publiko. Mayroon na Pilipinas, mayroon na Western Visayas. Sudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa manabutan sa amon pagserbisyo. Tingkaban nga bahin sa kalibutan, nagahatag kami sa katahuran, maayong aga, good morning sa inyong atanan. Maben, welcome sa isa naman kondisyon sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Adlaw ko na karon sa Webes, Febrero 5, 2026. Maben, ini ang labing una sa apatanan kay Webes karon nga bulan sa Febrero 2026. Sa kinahanglan mga kapodinyo, tugtog alas 9:55 sa mga aga, ako ang inyong alagad, JP Harbas. Sa ating mga subitan palamati all over Western Visayas, provinces of Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo, sumuman sa ating mga kulturan sa Negros Occidental, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan. Ginatang na naman sa isa na maayad nga aga ang tanan ng mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad na nag-open sa ating pagpangalagad pinaagi online. Ang programa Balita, Issue, Kagiban pa, mabatang live sa 585 kHz sinisukan sa inyong mga radyo. Subuman sa ating official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Maben, kamusta na kamo? Kamusta ang inyong siling preparasyon para sa posibleng paglabay sa bagyong Basyang sa ating rehiyon? Sa hindi lamang madugay, mangin tulad sa ating siling programa, ang atong sining pagpagidangot sa pag-asa. Kamusta na ang lakat sa bagyong Basyang na gano ang ginapananaw na epekto sini sa atong rehiyon. For information kahapon mga biyan, posible na maglabay sa weekend ang bagyong Basyang sa atong rehiyon. Pero hibaloon natin kung may changes ini, kagod ano kadako ang posibilidad na mangin maunano ng atong subunga adlaw sa Webes. Pagluwas na rin, maging kupuntuman sa atong pagpakalagad, hindi lamang madugay, si Father Julius Martin or Father J.M. Malakas, ang rector sa St. Clemens Church. Aron istoryahan ang Oak Jubilee, ukol ang ika-80 nga tuig nga selebrasyon sa pagsugod sa novena sa Our Mother of Perpetual Hope sa St. Clemens. Ano ba lang ka-importante ang inyong aktibidad? Kag ano ba lang ang mga aktibidad na gipreparar sa St. Clemens para ma-highlight ang ka-importansya sa sini nga selebrasyon? Ilang hibaloon mga kabiyan sa atong pagpakalagad, subukad lang sa Webes. For the meantime, mag-check na kita mga biyan sa latest update sa lakat sang panahon. Ibalo natin with pag-asa ang latest nga monitoring sa bagyong Basyang sa syudad sa Bacolod. Pila na ka mga klase mga biyan ang ginasuspend. Sa probinsya sa Negros Occidental, pila na kakabaruhanan ang nag-suspend, including the city of Bacolod.
Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:11 sa aga. Radyo Pilipinas. Sa sining oras mga bayan, kayo po natin sa piyak na linya to give us the latest update from DOST Pag-asa. We have Ma'am Leonor Silvestre. Ma'am Leonor, good morning. Hello everyone, good morning. Muna ang ating latest weather update para sa mga adlaw ng February 5, 2026. As of 7 a.m. po din yung aga, monitor natin ang tropical storm Basyang. Estimate natin mas variable marita nga ang iya sa ito ay may kalayuan 385 kilometers sa binatuan sa ibang person. May maximum sustained wind na 65 km per hour yet under the distance na up to 8 km per hour. Ang iya ulat ay southwest to southwestward at 20 km per hour. So, base sa may kasama tropical shadow wind signal number 1 na dito sa may Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Atlantic, and Quezon. Pagpasa sa ating mga kapalitan outlook, si Bagong Basya ay ito nga magalasol sa may vertical store between the night and the morning. And then, nagkatakan niya muna pag maka-immersion sa Mitahol tomorrow morning. Pag magkapalapit niya, kung magalandfall sa city or sa southern portion of Negros Oriental, Watson, ito then, by tomorrow evening, pag Saturday early morning, mag-immersion sa Lucy. Magpapatahagon niya ang northern portion of Palawan between Saturday afternoon and evening. So, northeast monsoon nag-affect sa night. Ito. Hindi naman sa Western Visayas, nag-experience siya kasi sa mag-umalang palangatan, yung may mga pag-lockdown at mga pag-ulan, pangalakit pa nag-o-off 6 minutes of pag-outcome ba siya. Makasarangan tugtog makusog naman, ang hangin natin na mag-ahalid sa direction northeast, ang magadalas na makasarangan tugtog mabaaral niya sa nagatan. Forecast sa 24 to 30 degrees Celsius. Ang adlaw na, butlak din ang alas 6 sa kaaga, pag magasunod ini alas 5 karon sa hapon. Dagmo na ang ating latest weather update. Halindog may iniigat at weather station. Ako tulungan ko. Basta madam niya. Salamat. Manunod na mention mo kaina na posible nga mag-landfall ang ining nga bagyo sa bahisan Surigao. Manunod ma'am, ano ka dako ang tendency na magahinay na ini the moment nga mag-landfall sa nasabit nga area? Medyo possible nga kaya to, iyang landfall, sir, posible sa nga mag-intensify, sir. Ito ang iyang maximum sustained wind sa 25 km per hour. Sa monitor ninyo kaina ma'am? Yes ma'am. Yes, sir. Sa akin sa ma'am na nakitaan sa inyong satellite image kaina, though it seems nagpalaog yun ma'am no, ang mata sa ang truck sa posible agyan sa mata sa bagyo kahapon kung magsala magalabay din sa Western Visayas o sa Isla Sampanay pero subong doon nag-ubos-ubos siya ma'am no, sakto ako nga pagtanaw ma'am. Yes sir, kung kumpara kagapon sir, subong kapag kung bulitin natin sir, ang truck si Bagyong Basyang ay nagtarapan na o gawa. So, na-move siya pa west-southwestward to sir. Then, pero mag-move na siya generally westward until tonight. Quite turning west-northwestward beginning tomorrow morning. For guidance ang aton sining nga mga tagpalamati Ma'am Leonor, saan po most likely maka-experience siya sa medyo madamol-damol na pag-ulan o medyo mabasog na hangin ang mga area diri sa Western Visayas? Well, possible sir, may kita nga weather advisory sir na possible ang bilog na province sa Western Visayas maka-experience siya sa 100 to 200 mm of accumulated rainfall sir. And then sa subong mayara kita nga yung issue nga storm surge sir. So may ara kita sa storm surge warning sa mga adlaw. Do you know anong coverage, ma'am, ng mga area affected by these possible storm surge sa Pag-asa? Well, sa province sa Bantique, sir, na-include na ang Almini. Then, sa may Iloilo, including na ang Ahoy, Barotac Viejo, Banate, Anilaw, Barotac Nuevo, Tumangas, Laragay, Iloilo City. Then, sa may
Negros Occidental, amo niya ang Calatrava, Escalante, San Carlos City, Toboso, Sagay City, Cali City, Manakna, Victoria, Mercadi, Magalona, Talisay, Bacolod City, Bago City, Pulpandan, Valladolid, Pontevedra, Hiligaran, Pinalbagan, City of Himamaynan, City of Kapangkalan, sa Ilog, sir. Ayun, ma'am, damo-damo sa mga area, no? So, masiling natin nga it is better anay sa ating sining nga mga tagpalamati, especially sa ating sining nga mga mangingisda sa mga sakayang dagat, nga ipaiway anay ang pagpalawod for their safety. Yes, sir. Sir, especially mga small vessels, sir, kung ano tanging nila namin sila magpalawod. Ayun, At also, sir, ang bilang ang Guimaras, sa nga province of Guimaras, including mo sa atin nga storm search warning. ayun. And kaya makaposible sila maka-experience sa 1 to 2 meter height sa pagbalad, sir. Balikan nato ang storm surge warning ni ma'am. Ano ang validity sini ang tinunggan? Most likely ang effectivity sang sining storm surge warning. Well, valid ni ma'am, sir, ang storm surge warning na yan kaya 2 p.m. today, sir. Then, mag-a-issue lawat sa current sa hapon. So, panibago nga storm surge warning. Lastly, Ma'am Dinor, ang imo sini nga mensahe panugyan pahanundon sa aton nga mga tagpalamati subong nga aga. Well, kita mag-monitor lang kita sa ating weather forecast so ang ating mga capital cyclone bulletin, mag-antapay na kita sa kung anong latest na ating natin na pagkuha din sa may pag-asa, maghanaw na kita sa mga pelikula. Ayun. Ma'am Dinor Sylvester, for your time and information hatag sa Radyo Pilipinas, madamo gud nga salamat kag padayon. Welcome sa mga ayang-ata sa lawat. There we have it, Mabian. Latest update sa lakat sa panahon gidulong sa aton sa pag-asa Iloilo. So pagkinabantayan kita ang mga biyan nga bagyo affecting siyang pila ka mga lugar sa Mindanao kag Visayas. Pagdiri sa Western Visayas, particular mga biyan sa Iloilo, Guimaras kag Negros Occidental. Mayara sa ginpagawa nga storm surge warning. Yan sa ating mga kauturan sa mga coastal communities. Maghalong gid ha. Hindi na kami magpanawid pa, especially kung magagmay na sa kayang dagat ang inyo sining nga dala. Ang aton sining palangabian makahulat-hulat tayo ng mga biyan. Pero ang ating nagkabuhi, isa din naman. Pwede kinahanglan natin maghalong from time to time. So duman sa ating mga kauturan sa mga low-lying areas, sa mga flash flood prone areas, maghalong mga biyan ha, posible magbubo ang madami na pag-ulan. Especially tomorrow sa paglabay sa bagyong Basyang malapit sa aton nga rehiyon. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:19 sa aga. Sa ating pagpanumbalik, mangingapunan nato ng ating bisita of the day, si Father Julius Martin Malakas, ang rector sa St. Clement Church sa distrito sa Lapas. Atong istoryahan ang ila sining nga Oak Jubilee o ng 80 katuig na pagsugod sa novena sa our Daily Perpetual Hope sa St. Clement Church. Kung iban pa nga impormasyon, pagkatapos naman sa pila ka pahanundong. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil zero billing po kami. Po, malaking, po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang general. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:21 sa aga. Siya po nagpapamatid kami sa pagpakalagad sa programa Balita Issue Kagibanta.
Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Aben, as mentioned earlier, mga kapatid natin sa itong pagpakalagad, subong iyang adlaw sa Webes, ang rector sa St. Clement Church. We have Reverend Father Julius Martin Manatas, ang rector sa St. Clement Church, para istoryahan ang tuhoy sa Oak Jubilee o kung ika-80 na tuig na pagsugod sa novena para sa Our Mother of Perpetual Help sa St. Clement Church. Reverend Father Julius, good morning, Father, and welcome sa pagpangalagad sa programa Balita Issue Kagaban pa. Good morning, JP, kag sa tanan nga tigpalamati sa Radyo Pilipinas. Ayun, Father, foremost, we've been mentioning about your celebration for those nga hindi pa familiar. Ano ba ang Oak Jubilee or the 80th year sa pagsugod sang novena sang Our Mother of Perpetual Help sa St. Clements? Okay, so ang mga Redemptorists, known kami nga amo ang naga-spread sang devotion to our Mother of Perpetual Help. And sa Asia, ang pinakaunang novena sang Perpetual Help natabo diri sa atong simbahan sa St. Clements Church sa La Paz. And this year, 2026, ginasaulog naton o ginaselebrar naton ang ika-80 ka-anyos nga pag-novena sang Iloy sang Sagihapon nga panabang. And because of this, may ara kita 3-day Oak Jubilee festivities. Ang Oak is parang amo gid na siya ang tawag sang 80 celebration. So kung 25 silver, kung ang gold 50, diamond is 75 I think. Ang 80 is called an Oak Jubilee. And bangod kay ang St. Clements Church ang amo ang pinakaunang nga simbahan kundiin gin pangmuyo ang novena sang Iloy sang Sagihapon nga panabang, gin-organize namon an International Convention of the OMPH Novena, or in short, it's called ICON. Kay ang Perpetual Help is an icon. So ang gathering man is an icon. And that will be on June 24 to 26 sa adlaw gid, mag-umpisa ini sa adlaw gid sang kapistahan sa aton Iloy sang Sagihapon nga panabang sa St. Clements Church. Ayun, na flash naton subong sa screen Father, ang pila sa mga aktibidad na balantayan para ma-highlight ang celebration karong nga tuig. Pero Father, ano ang mga aktibidad gani kay basig di ba nila mamurutan for Okay, the yes. guidance nila, ano ang mga ging prepare ninyong activity? Actually, sa diri sa Iloilo, may ara kita celebration gid in preparation for the Oak Jubilee festivities. Kay ang umpisa sang Oak Jubilee festivities June 24. That is the actual date of the fiesta sa St. Clements. But antes sina, may ara novena, so may mga gina-invite kita ng mga pinasahi ng mga main celebrants for the novena masses, including preachers. Gani, diwa sang amon general consultors from Rome will be preaching during the novena masses. Hopefully also, before the June 24 fiesta, the historic icon of our Mother of Perpetual Help from Rome, magahimo sang iya pinakaunang pilgrimage in Asia. So the arrival of the icon, hopefully, kung wala lang gid problema, the icon will arrive on June 23 in preparation for the fiesta. So sang adlaw sang kapistahan, ang magaselebrar sang Fiesta Mass, ang Father General sang Redemptorist Congregation from Rome, si Father Rogerio Gomez. Usually sa St. Clements, every last Sunday of the month, may ara kami candle procession. So during the fiesta, after the Fiesta Mass at 5 p.m., ato man hiwaton ang candle procession, ang fiesta procession sa St. Clements. And then the succeeding days, sulod sa duha ka adlaw after sina, amo na ang International Convention of the OMPH Novena, kundiin ang mga deboto, mga confradia, o kung sino man ang gusto nga mag-join sa amo nga kasaulugan or celebration are very welcome. So may ara kita convention sa Iloilo Convention Center, and ma-attend sini ang damo-damo nga mga Redemptorists all over the world.
At the same time, ang mga deboto man kag members sang confradia. And then sa gabi sa second day, may ara kita vigil sa historic icon of our Mother of Perpetual Help sa St. Clements. Kag bangod kay damo-damo pare nga ara dira, we will transform the whole church ground into a park of forgiveness. So during that day, kung luyag nyo nga mangumpisar, hindi ka mo magkabalaka kay damo-damo gid pare nga willing mamati sa inyo kumpisar. So on that day, pwede ka mo kakanto sa St. Clements June 25 kay may kumpisar sa guwa sang St. Clements Church kag sa sulod may ara man vigil with the historic icon. And then on the third day, ang last day, kay ang pagdebosyon sang Iloy sang Sagyapon nga panabang, hindi ini siya debosyon nga mga muyo kalang, kung hindi ginapaninghuan naton nga ang mga deboto sang Iloy sang Sagyapon nga panabang kaangay kay Maria may ara man misyon. So during that day, ang mga deboto nga magkari diri sa Iloilo will also do their mission. So may ara sila Debo Mission Day. And then magtapos siya with a Jubilee dinner man. To celebrate the whole festivities. So kung ma-notice nyo, ang celebration usually kung may mga jubilee, usually ara lang sa mga saot-saot, mga presentations, no, dinners. But this Oak Jubilee is different. Gid paninghuan naton nga maging different siya. Nga mabatsyagan gid sang tanan ang amo nga celebration. So there will be also free medical mission on the feast day. May ara man legal assistance for those who cannot afford to hire lawyers for themselves. Kag may bloodletting man. So it's a celebration, but at the same time, a day for us to exercise our role as Christians. That is what the Oak Jubilee celebration is for us. And lastly, amo na ang style naton sa aton celebration, because may ara kami ginhimo nga another meaning for oak. O-A-K, oak. But for this celebration, it means one act of kindness, because we believe that doing one act of kindness every day will not just change the world, but will also change our hearts every day. Ayun, thank you for that meaningful line, powerful line, Father, no? Ang one act of kindness, no? Kabay madamo gid ang mag-upload sa sining mga aktibidad, especially sa mga religious nga mga activities nga ginpreparar sa atong sining simbahan to highlight this momentous occasion. Father, you mentioned earlier about a historic icon expected to arrive at St. Clements on June 23. Mayroon anong icon ni Father? Is this an image? Yeah. Usually, kung ara kita sa simbahan, no, sa mga kita nga mga Katoliko, makita kita damo nga mga statua, di ba? So usually sa Western Church or the Roman Catholic Church, ang symbols na makita naton sa atong simbahan is mga statua. Ang icon, ang iconography is more famous or more makita sa mga Eastern churches, So ang icon, hambal nila, in the Eastern Church is like a window to heaven. It's parang square lang siya. Kung makita mo, it's like a painting. But for them, it's not a painting. In the eyes of faith, the icon is not drawn or painted, it's written. Because it is like a book for those who cannot read. Sa mga hindi makabasa, hindi makaintindi sa letra, malantaw lang sila picture. Kag ang icon, kung lantawon mo, it will teach us more about our faith. So sa mga familiars ang Iloy sang Sagyapon nga panabang, wala gid isatwa ang Iloy sang Sagyapon nga panabang. It's an icon. Pero bangod kay hindi man kita ka-afford sang icon, so usually makita naton sa kalendaryo picture, no? So daw square na lang picture. Pero kung gusto niyo makakita sang tuod-tuod nga icon, you come visit St. Clements Church. Because may ara kita da tuod gid nga icon, the one sa sanctuary, amo na ang icon nga ara sa St. Clements. Kag ang ara da sa dalom sang pag-launch sang Oak Jubilee,
ang National Shrine of Our Mother of Perpetual Help ang Baclaran naghatag man sang ila gift sa St. Clement's Church, no? Ila pagpasalamat bangod kay sang St. Clement's dira ang first novena, naghatag man sila sang icon to thank. Kag amo na ang ginagamit namon sa amon pagmisyon, nagkamisyon kami sa Pasig, sa Barotac. So amo na ang ginadala namon sa mga parokya. So ang historic icon nga imong ginpamangkot, ang original gid nga icon ara sa Rome. Amo to ang miraculous icon. Kag sa naghimo siya sang milagro during the time kay long history ang icon no, nadula ni siya. And then sang na-discover siya liwat, nabalaan na gusto niya mabutang sang simbahan in between John Lateran and Mary Major. So sang nadula siya, that's a picture of an icon, no? Ang makita natin sa aton screen. So sang nadula siya, sang na-discover na siya, may grand procession na natabo. And during that grand procession in Rome, damo-damo ang mga tao nga naka-experience ang iyang milagro. So, amoy na nga, kung makadto ikaw sa Rome subong, sa higad sang dalan, may makita ikaw nga may kandila, kag pictures ang Perpetual Help. Amo ito ang mga marker nga makapa-remind sang tao nga on this site, may nag-ayo nga hindi makalakan, may nag-ayo sang iyang masakit. So, nakalabot to kay Pope Pius IX nga balita. Gani si Pope Pius IX nagkadto sa icon sang Iloy sang Sagyapon nga panabang to crown the icon. Kag bangod sang damo-damo nga mga milagro nga iya nabatian kag na-experiensyahan, si Pope Pius IX naghambal sa mga Redemptorist, make her known throughout the world. So amoy na nga kami nga mga Redemptorist missionary gapaninguha to make her known. Kag sa diri sa St. Clement's, known ang aton simbahan da as Our Mother of Perpetual Help because of the icon of Our Mother of Perpetual Help. So makita nyo sa inyong mga screen, amoy na ang icon. So kung hindi na among tsura niya, hindi na siya icon. Picture lang or image of Our Mother of Perpetual Help. Ayun. Is this the first time, Father, na makaabot din sa Pilipinas ang historic icon? Yes, it has never left Rome for since Pope Pius said na make her known throughout the world, no? And even before that, of course, no? So it has not left Rome. So this is the first time nga gipaninguhan gid namon nga makahimo siya sang iyang first pilgrimage in Asia. And ang iyang bisitahon nga simbahan, amo man ang una nga simbahan nga pangamuyo sang Perpetual Help Novena in Asia. Ngayon. Father, many would ask, no, paano nato na-record, kumbaga, nga it is indeed the first ever novena for our Mother of Perpetual Help. Okay. So, as I've told you, si Pope Pius IX naghambal sa mga Redemptorists to make her known throughout the world. So, ang gitagaan niya sila nga instruction ang mga Redemptorists. So, kami ang gapanimuha nga mapalapta. Tama ba yung gano'n? Oo, mapalapta ang debosyon. So, nag-abot ang mga Redemptorists in the Philippines in the year 1906 sa Cebu. Nag-open kami diri sa branch or foundation sa Iloilo in 1928. So, amo na nga in 2028, masintinyal naman ang Redemptorist presence in Panay in the West Visayas. But in 1946, may mga Amerikano nga mga soldado nga halin man sa among parokya sa Amerika. So, sang pagkadto nila diri, nangita sila Redemptorist Church. Kag bangod nga dito sa Amerika, ganovena na sila sa Perpetual Help, sila ang nagdala diri nga, ginambala nila mga pari nga, may nobina man kita, kaya dito sa amon sa Amerika, ganovena kami. So, nagambala mga Redemptorist, sure. So, nag-start sila sa novena. The year after that, may pari man nga halin sa Lipa, Batangas, nagbisita diri. So, nakita niya nga, may nobina sila. Nag-umpisa man siya nobina sa Lipa. Kag
nag-open man sila novena sa Baclaran, amo na nga nagdako ang novena sa Baclaran. So kung pamangkot mo, paano nyo na nabalaan di nga diri? Because kami nga mga redemptorista hasta subong, gina-practice pa namo ang pag-chronicle. So ang among historical record sa St. Clements is still complete since the time may ara kami foundation in 1928. And we will be displaying all these things during the Oak Jubilee. Hopefully, matapos na ang aton Carillon Tower. Amo na ang amon ginapininguan na i-renovate in time for the Oak Jubilee kay para ma-display nato ng atong mga historical nga mga things dira sa St. Clements, including our records. So, going back sa imong pamangkot, paano nyo nabalaan, up until now, kami nga mga Redemptorists, ma-assign kami sa among mga upod, nga masulat gid every day anong nangakatabo, and we keep that in our record. So since nag-abot kami sa Iloilo, up until now, we continue to do and write history, not for us, hindi para sa amon, but for future generations. Grabe, ang muna gali ang sistema, Father, no? Kung matrace mo gid ang history sa kada aktibidad sa simbahan. Father, curious man kita, mabandaan. Kung ang inyong novena first introduced by American soldiers sa St. Clements is the same novena ang gina-recite natin now. Sorry. It was changed in, I think, the year 1996. Because originally, ang novena was prayed within the Mass. So, pag umpisa sa misa, may prayer, and then sa intercession, mga intercessory, no? Gina-integrate sa misa. But of course, with mga ano natin sa liturgy, nakita natin na within the Mass, ang sentro gid natin is si Jesus. So, ginhimo nga ang anong tawag sini, ang novena, gina-pray na lang natin before the Mass. Kag, as Redemptorist, amon man nga call nga i-conscientize ang tagipusoon sang tawo, no? So, gin-integrate ba natin sa novena nga kung mga muyo kita, hindi lang bala kung manovena ikaw ang imo ipangamuyo, ang imo lang nga panginanglan, or ang panginanglan sang iban. Usually, amo nang aton understanding of a devotion or prayer. Ma-pray ka, makapasa sa board exam, ma-pray ka, nga may obra ka, ma-pray ka, nga mag-ayaw, nga masakit, no? As if bala nga ang Ginoo daw genie, bala nga mangayo ka lang sa gusto mo, kasi niyatag niya lang tanan. But we also integrated in the novena, nga when you pray the novena, kung mga muyo ka sa novena, hindi ka lang gapangayo sang imo panginanglan. Hindi ka lang gapangamuyo para masabat ang imong mga pangamuyo. Kung hindi, gapaningo nga kaman nga mangin sabat sang pangamuyo sang iban. So that is what the novena is all about. To change and transform our hearts one day at a time. One act of kindness at a time. Naga-align gid no sa aton sining mensahe nga luwig ipalabot nga one act of kindness nga aton nga pangamuyo is not only about ourselves, it's not only about our families, but it also about the people nga gina kabahinan naton o komunidad nga ginakabahinan naton. Yes. Father, considering that this is an international convention, Yes. ano ang nauma naton nga mga participants? Are we expecting siyang mga bisita coming from other nations para mag-upod sa atong celebration? Yes. Gani, we have launched the invitation now to all the Redemptorists in Asia, Oceania, at the same time other parts of the world. So, gininbitar man natin ang province of Dublin, ang mga Irish na una gid nga nag-abot diri. We have also invited ang church kundi naghalin ng mga American soldiers. Kag ang tanan nga mga Redemptorist communities in the Philippines magpadala man sang ilang mga delegado. And we have invited mga lay and devotees in the whole of Asia, Oceania. Pero hindi lang ni siya limitado sa mga may connections ang Redemptorist. That's why we are opening and we are inviting everyone.
nga kung ikaw isa ka deboto sang ilo sang sagyapon nga panabang, and even if you're not a devotee to our Mother of Perpetual Help, or you are not a member of the Confradia to our Mother of Perpetual Help, pero luyag mo nga mag-join sang Oak Jubilee celebration, you're most welcome to join us. So if you'd like to know the details of the Oak Jubilee celebration, you can like and follow our page, Oak Jubilee in Facebook. Pwede man ara sa St. Clement's Church, kaya dira ang mga announcements for the Oak Jubilee, including the registration process. Kung hindi man ka mo techie katama, kung hindi ka mo kabalo sa online registration, pwede man ka mo makabisita sa St. Clement's to ask. So, dako ang mga ang atong celebration, kay damo kita gina-expect na mag-attend. Amo na nga kami sa St. Clement's, na paninguha man maka-raise funds for this celebration, most especially to renovate our Carilion Tower. So kung makita nyo ara sa simbahan ang gina-play ta subong ang video sang official theme song, so makita sa kilid ang Carilion Tower. So ang atong Carilion Tower historic man ina, because the bells are more than 70 years na in St. Clement's, and it's still the same bells that call people to pray and worship, no? Kag kung na-notice nyo, nakakadto ka mo sa St. Clement's, ang ating bells da may tono. Hindi lang siya klang-klang-klang, no? So may tono siya as if gakanta siya sa mga Marian hymns. Siguro ang iban sa inyo gapinsar nga basin recorded lang ina, but no. These are manually played bells. So ang bell subong, okay pagid siya, ginpa-check namon, damo nagambal, sus kanami pas ang bells ni Father. Ang aton bells, ma-proud gid kita because it's from Europe. And ang makers ng aton bells is the same maker of the Rockefeller Tower bells and the bells of West Berlin, Gillette and Johnston. When the bells were inaugurated, ara da ang Vice President of the Philippines, nga si Fernando Lopez, present siya, kag ang US Ambassador. So after 70 years, wala pa yung problema atong bells. Pero ang atong tower, medyo may wear and tear na. Ang iya mga stairs daw, delikado na gin nga makasaka ang tower. So, para ma-repair siya, kinanglan namon sang 3 million. So, we thought nga, kung 3 million, isa lang katawong makasaka ang manog, place ang bell. So, ang bala mo, why not we transform this into an immersive museum para tanan nga mga artifacts related to the Oak Jubilee, ma-display man natin. But at the same time, matagaan man natin sang opportunity ang mga tao na makakita o makabati sang bells. So, amoy na nga naka-decide kami with the help also of ang mga leaders namon, mga lay volunteers sa simbahan, to raise funds for the restoration of the Carilion Tower. So, amo to nga last November, may concert kami sa West Visayas State University Cultural Center. Ang nag-perform to ang Viva, grupo sa mga Redemptorist priests. Sila nag-perform. Upod man ang mga kaparian sa St. Clement's, so that's the Carilion Tower. Upod man ang mga choir sa St. Clement's. So, we were able to raise a good amount man, but it's still not enough para ma-restore ang Carilion Tower and also to raise funds for the Oak Jubilee festivities. So, amon na nga padayon pa ang amon nga fundraising for the Carilion Tower and the Oak Jubilee festivities. Ayun. Minimum mga concerts pa kamo nga yes, you po. have the Father for them to join and support sa engineering course. Yes po. So the first one was the Vivat concert. This February 20, we have the Red Charity Gala. It's a classical concert featuring a Ukrainian concert pianist, soprano singer, renowned concert cellist,
and the classical guitarist. May ara man orchestra, the Davao Suzuki Youth Orchestra will be coming to Iloilo. So this will be a night of classical music meant to raise funds for the Carillion Tower and the Oak Jubilee festivities. Ang Oak Jubilee festivities, ang ginafund natin diri, hindi ang mga dinner, no? Kay kung mag-join ka sa Oak Jubilee festivities, may registration man, may counterpart mo for the dinner, for the meals. Pero ang ginafund natin ang ating mga one act of kindness. So starting last year, may mga medical mission kita nga natabo. And during the Oak Jubilee, may medical mission naman. It's a free clinic during the actual feast day. May natabo kita ng mga gift giving with the Ati community. Last week, nagkanto kami sa Negros. A little fun to share this kindness to everyone. So, amo na nga, kung makanto ka sa St. Clements, kung busy ikaw sa imo work, sumamba lang kami, perhaps you can donate. Para nga kami na ang magpaabot sang imo act of kindness to others. So, amo na, in February 20, we have the Red Charity Gala, the Redemptorist Charity Gala. It's a gala meant to raise funds for the Oak festivities and the Carillion Tower. And on May 13, that's the actual feast, the actual jubilee of the First Perpetual Help Novena, may ara naman kita concert. And hopefully, you can support us again for the concert. So, nakita nyo sa video, amuning mga works, ang mga upod ko ng mga misyonero o misyonera. We go to far-flung barangays to spread the devotion to our Mother of Perpetual Help, but also do one act of kindness. Father, ang inyong mga concert nga ginmention mo, doon mo siya hiwaton kag pila bala ang registration or ticket for you to be able to access it. Okay. Ang Viva Concert, tapos na to, no? Ang concert na tabo sa West Visayas State University Cultural Center. Ang February 20 is a Red Charity Gala, so it's by invitation, no? For those people who would love to support us, would love to donate, to raise funds for the Carillion Tower. So it will be held in the National Museum of the Philippines. In Manila? So, here in Iloilo, the National Museum of the Philippines in Iloilo, the old prison near the capital, yeah. And if you'd like to support us, you can visit us in St. Clements, and we would gladly invite you to join us for the Red Charity Gala. On May 13, that's the Jubilee Concert, we are still finding ways na makakuha sang damo nga sponsor para ang atong ticket would not be very expensive bala. It's a Jubilee Concert nami nga ang concert will be enjoyed by everyone, and we are thinking also of getting a famous singer to celebrate with us. Subong hindi pa naman ma-disclose kung sino ang concert. So we're really hoping we could get as many sponsors as we could para nga kung pwede free na lang ang concert for everyone to enjoy during the May 13 Jubilee Concert. Ayun. Gawa natin nga makuha mga dugang pagiging detalye sa pinaganapit ng apet sa concert, Father. Yes. No? We only have a few minutes left sa atin sila nga pagpangalagad. Siguro, Father, ang imo na lang nga imbitasyon sa tanan ng mga Ilonggo nga mag-upod sa aton sining nga ika-80 nga anibersaryo sa 11 nga novena para sa our Mother of Perpetual Help sa Bugos nga Asia. Okay, so sa liwat sa ngalan sa mga Redemptorista sa St. Clements Church in Iloilo and the whole Redemptorists in the Philippines, ginaagda namon ang tanan ng mga deboto sang Iloy sang sagyapon nga panabang, mga miyembro sang Kofradia sang Iloy sang sagyapon nga panabang, kag tanan nga mga Katoliko. Kung gusto nyo nga mag-ugyon sang selebrasyon sang ika-80 sang pinakaunang nga pagpangamuyo sang novena sang Iloy sang sagyapon nga panabang, join us in the Oak Jubilee festivities. Join us in the International Convention of the Mother of Perpetual Help Novena diri sa Iloilo. That is on June 24, 26, 2026
sa St. Clement's Church. Kung gusto niyo mabalaan ang mga detalye, follow us on Facebook at the Oak Jubilee, Facebook Oak Jubilee, or the Facebook page of St. Clement's Church, Iloilo. Sa libat, madamong ibang salamat, JP. Thank you for having us. Father, I forgot to clarify lang kay ina, no, ang historic icon nga ginalauman naton nga makapadulong diri sa St. Clement's Church. Saan uni siya igabuksan gid sa publiko, Father? During the Oak Jubilee festivities, mag-abot siya June 23, and then until the 26th. And June 27, fiesta sa Baclaran. So, nakabatod kita gift, i-share man natin ang gift. So, the icon will also visit Baclaran Church. Still one act of kindness, no? Para mapaalinton o kung mapalaptag pagid, no? Ang mensahe, kaga ang imahe sa atin siniyang Our Mother of Perpetual Love. Hindi lang sa Mailonggo diri sa Western Visayas, kundi subong man, o sa iban pang mga Pilipino sa Luzon. Father, thank you so much. Thank you so much, JP. Salamat din sa pag-upod sa aton nga edisyon sa mga adult look forward, Father. This is not the first nga and the last time nimo nga magbisita diri para ipalapnag ang mga impormasyon sa St. Clement Church. Kabay pa nga sa sunod paging nga no, ma-interview namon kamo liwat para mas ma-highlight pagin naton samtang naghilapit na gid ang highlight sa aktibidad sa icon. For your words and works para sa bayan at para sa Ginoo, salamat kag padayon. Thank you very much, JP. Very Reverend mga brand sa Reverend Father Julius Martin Malakas, ang rector sa St. Clement Church para sa aton sining hinunanon tuhoy sa 80th year sa aton sining novena para kay Our Mother of Perpetual Health. Ini ang labing unang novena sa bugos nga Asia para sa atong OMPH or Our Mother of Perpetual Health. Ganit makasaysayang gid nga aktibidad ang lauman sa maabot nga Hulyo. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 9:53 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madal gusto yung taman na magpalawig pa kadagatan sa dugang nga impormasyon sa Tuesday, wala kita sa oras na nabili sa atin sining nga pagpakalagad dari na ginamang kutub ang atong edisyon sumudlaw sa Webes Pebrero 5, 2026. Sa ngalan na ginamang sa akon mga katuwang teknikal Mr. Alan Dupante sa studio kag Mr. John Magallanes sa transmitter. Ako naman ang inyo na ginaragad, JP Havas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kumilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapunuan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.